Umaga'y pasayahin, Miyerkules ay ang kinin dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya, naku, lalong-lalo na't meron tayong mga kasamang bigat yan. Diba? Bigatin nga naman talaga. Bigatin talaga ito dahil madalas na itong ginagawa talaga dito sa Northern Philippines. Ngayon ko lang actually nalaman Yes, to. isang kompetisyon na gamit ay husay at galing sa Galing. paghawak ng gunting. Gumagano. Sabi, anong gagawin nila? Magugupit po Gupit. sila ng... Bohok? Hindi. Ano? Grass. Akala ko naman Grass bohok cutter. Hindi. Nako, pero syempre, ano ba sa tingin ninyo yung mga ginagamitan ng gunting na mga work? Ako, bukod sa buhok, papel. Papel, Damit. ano? Aalamin natin yan. Pero may kinalaman to sa mga kwentong barbero. Ito yung napag-usapan natin kanina. Yes, pero hindi ito kwentong barbero dahil ito'y totoong-totoo. Kilalanin natin sila dito sa Big Bigat. At kasama nga natin ngayong umaga ang founder ng Northern Barber Philippines, si Sir Jex Tenerife. Good morning po. Good morning po Good sa inyo. morning po. At ang isa sa mga partisipante, wow, Partisipante. ng Northern Barber Battle Philippines walang uga, kundi si Sir Agustin Fernandez. Good morning din po. Good morning. Yeah, hello. Kamusta po kayo? Kamusta po ang mga umaga ninyo? Ayos naman ito. Nagre-ready kasi kami para sa ngayon darating na event. Meron kasing gaganapin na event ang Northern Barber Philippines, which is Northern Barber Battle Philippines. Tagisan ng galing sa paggupit. Gupit. Pero bago tayo mapunta doon, Sir Jex, paano ba nag-umpisa ang Northern Barber Philippines? Nag-umpisa to dahil dati kasi ako nagko-compete din sa mga labas sa Manila, from Pasay, Antipolo, yung mga ganun. So parang na-inspire ako na bumuo din ng ganitong event para sa mga barbero din namin na mga aspiring barbers dito sa Pilipinas para at least mas ma-improve nila yung passion nila sa paggugupit. Kaya naisip ko na bumuo para at least, di ba? Oo. Yung Northern Barber Philippines, nag-umpisa siya kailan? Anong taon? Actually, matagal na siya na na-start dito sa Baguio. So parang mas binuhay ko lang ulit ngayong Itong mga panahong ito. Ilan ang miyembro ng Northern Barber Philippines nung naging part ka na nito? siguro 3 pa lang kami. Tatlo. Pero parang ang bata pa ni Sir, tapos bigla niyang naisipan gumawa ng ganitong parang event. Ilang taon na po ba kayo, Sir? Ngayon 26 po. Ang bata niya Bata. pa. Pero matagal ka na rin ba talagang nagugupit? Nag-upisa po ako maggupit mga since I was high school. Seryoso? Opo, high school. So, ibig sabihin yan, pati sa room nyo, nagugupit-gupit ka na. ginagawa Yung mga mga classmate mo? Oo. Ang Ay, galing. sosyal. Libre yun kung tutusin. Ay, nakakatuwa Oo. naman. Tapos, itong Northern Barber Philippines na, so far, ilan na ang members ngayon? Actually, mga nasa 10. 10 Ay, to 10 na. Oh. Oo. Ay, madami-dami na rin. Oo, nakakasilaw po yung flash natin. Patanggal. Oo, wag po nating ipa-flash na. Yung mata ko parang nagugupit. Hindi, pero 10 na ang miyembro po nito. Oo. Mula po dito sa Baguio o Cordillera or sa halos lahat po galing sa Northern Luzon. From Manila, yung iba po. Manila. Kaya, pero karamihan ba ng mga members nasa Baguio? Oo. Hindi po. Yung iba from Manila, from Davao. Ay, layo. Malalayo tapos nagkita-kita na lang kayo dito sa syudad ng Baguio. Actually, sa sa messenger lang talaga yung... Ay, nakakatuwa naman. Tapos, itong Northern Barber Battle Philippines, paano naman ito nabuo? Nabuo ito dahil sa pagkahilig ko sa sa gupit. Talaga. So parang yun nga, naisip ko na what if bumuo tayo ng event para sa mga barber. So yun, nag-umpisa talaga doon. Pang ilang year na ito? Actually, first ever. First First ever! ever! Wow Sabi- naman, kaya naman kaya pala. ngayon ko Ang lang galing. Oo.
Kasi naririnig ko na yung Northern Northern Barber Bar- Philippines. Oo. But- So I thought yung Northern Barber Battle Philippines, parang season 2 nyo na. Pero ang laki na, no? Maraming mga Ayun eh. categories to, ah. Actually 4 categories. Oo. Po, Meron tayong fastest paid category. Yun yung pabilisan ng gupit. gupit. Pero paano niyo po Tapos? nahihikayat yung mga ibang barbero? Tapos sabi niyo po mula pa sila sa Davao, Ibang lugar. Manila. Kasi yung connection namin sa barbering industry malawak. So parang Mm-mm. pag nalaman nila na may kompetisyon sa lugar, yun, mag-aano na sila, usap-usap. Agad-agad na yon. So mabalik tayo doon sa mga tawag dito, yung mga categories Categories. natin. Meron po kaming 4 na categories. Oo. Meron kaming fastest fade categories Aha. with 30 minutes. Ay, dapat 30 minutes nakakagupit ka na. Actually, Sinong pumayag dyan? Tapos? Actually, yung fastest paid is 30 minutes. So, yun yung limit ng oras. Pero, kung gusto mo mas mabilis, parang ganon. Mm-mm. Parang, kung gusto mo mas mabilis, 1 minute? Bakit hindi? Di Oo. kalbo ang tawag doon. Tapos, ano Ano yung pa? pangalawa? Ano pa yung ibang yung category? pangalawa is verse fade category. Verse Yun fade. yung- Burst fade. Ano po yun? Oo, yung puputukin yung Hindi! buhok. Hindi ko kasi ako familiar sa gupit-gupit Ako po din ng eh. mga lalaki. Hindi ko Paano po yun? alam. Yung verse fade po yung naka ano dito, tapos makikita mo po yung naka V shape sa back. Okay. Get it. Tapos, Okay. ano pang Tapos, category? ang isang category is traditional category. Yun yung 4x4, 2x2. Yung traditional category is, May ganun eh. Barber cut, tama Barber ba? cut? yun yung tinatawag nilang classic. Oh, classic. Pero Classic. tama kami yung Two by two. 2x2. 4x4. Oo, 4x4. Old, Sabi old, kayo. old school na. Oo, Old kasi school. ganun talaga nung bata kami. Ah. Alam mo yung papagupit kami Ah. ng nanay ko. Anong gupit niyan? 2x2. 4x4. Tapos 4 sa likod. Pak! Sabi. Ah. Yun na yun. Literal, ganyan. Ganun Tapos lang. ganun. Gaganon naman. Oo, at saka ano pa? Ano yung last? Yung last is yung main event namin. Yun Ano yung yun? freestyle category. So pwede mo nang laruin yung book. Pwede bang dito may buhok, dito wala? Pwede, Oo, pwede. Tapos may Parang, kulay, nagkukulay din kayo. no, lalabas yung pagka-creative nung... Bakit hindi nyo ako kinuha? Gusto ko Oo. maging models dyan. Gawin yung Nakakaasar ano, naman. pang mushroom yung ibang buhok, no? Oo. At dahil nga napakarami na natin mga categories, marami na rin kasali dito sa Yes. Baguio. At isa na nga doon, si Sir Sir Agustin. Oo. Saan pong category kayo? Freestyle category. Freestyle! So, eto na yung tipong bahala ka na, no? Lahat gagawin mo hanggat maaari, gawin mo ang lahat para gaganda ang gawa mo, ma-impress yung mga judges, Oo. makakita yung tao. At the same time, makita ng ibang tao na yung customer, sa mga customer mo para mapalawak pa yung ganitong Yes. gawain. Bilang barbero na ganito, kailangan ka isang artist talaga Yes. para magawa mo itong yung freestyle na Gupit. na nagupit sa isang customer mo. Oo. Pero ikaw ay nag-barber na dito sa Baguio for how long? Ako dito, nagbabarber na ako dito sa Baguio for 13 years. Ay, 13 years! Ang tagal na! Ang tagal na pala, 13 years na. Opo. Yes po. More on sa anong ano po kayo? Anong style po mismo? Kahit anong style lahat, Kaya? pwede ka. Opo. Pwede bang Pwede nyo ba siyang 2x2? Wag naman! Wag naman, sayang Siyete, ito. siyete, oo. Siyete. Pwede? Ay, ang sak- Opo. Siya? Kulay, Bagay niya? kulay or ano, may mga drawing sa ulo, linings. ganun. tawag po doon linings, yung parang may star-star sa likod. Yes yung parang po. kay Vice ganda po. Yes po. I get Ay, it. ang galing. Mm. Natuwa ako. Gawin nyo nga siyang Christmas tree. Diba? So, ano naman yung feeling mo na kasali ka dito sa Northern Barber Battle Philippines? Actually, sobrang saya ko, excited ako sa darating na event na to kasi for the first time sa buong Pilipinas, sa top 15 na dala ako, nabilang ako sa top 15 sa buong Pilipinas. So, eto, meron pa kayong ginanap na Sir Jex? Parang, anong tawag mo dito? Yung screening?
Meron po. Almost 700 Participants. Na sumali. Sumali. na sumali. Para lang makapasok sa top 15. Ang dami. Ang dami naman ng 700. Ako nagugupit po ako ng Barbie. Tapos Pwede sa po ba lahat-lahat i-picture? yan. Sa buong buong Pilipinas. Meron po tayong nakuha from Zamboanga. From Oh. Iloilo, lahat po. So, Mindanao, aakyat talaga sila ng Baguio para aakyat dito sila sa ng Baguio. competition. Ilang araw ba itong Oo. competition? Isang araw lang po siya. Isang Oy. araw lang siya. Oo. How does it feel na ikaw yung gumawa ng ganito tapos ang daming partisipante? To think na ang bata mo pa po. Oo. Nung una, nakaka-pressure siyempre. Mm-mm. Siyempre mahirap paano ka makipag-order. Tapos, sabi ko, masaya naman pala. Kasi Oo. nailalabas ko yung potential nila. Yes. Ay, totoo. At ikaw, potential Oo. mo din. Kasi matututo ka din sa kanila eh. Sabi nga nila, you do not just learn from your experience. You also learn from other people's experience. Totoo yan, di ba? Diba? Natutulungan mo sila. At the same time, natutulungan mo rin yung sarili mo. Ano ang tawag mo doon? Mm-mm. Mutual. understanding. Mali! Mutual learning. Oo, hindi siya parasitism. Parasitism. diba? Parasite. Charot, hindi pa. Ganon. Oo, pero ang Tapos, galing. kayo po, saan category freestyle nga po, ano? Style po. Oo, paano nyo pinaghahandaan itong kompetisyon? Marami na ba kayong naging buhok na nagupit para lang dito? Actually, handang-handa na ako. I'm ready for the competition for the national event this Oo. October 26. Oo. But hindi ako nape-pressure kasi I am the artist ako kaya Oo. wala akong ginagaya na or sinundan na nga gagawin ko. Oo. Lalabas lang yung talent ko sa Mismong event event na. Yes, Oo, kasi I 13 years. Ba't mo papaganda? Tandaan. Ilang ulo na ba ang nahawakan mo? Ilang, di ba? Ilang ulo para gupitin, Angelica. Wait Oo. lang kasi ang init kasi. Opo, ilang na po ba? Nawala Nabilang ako. mo na ba? Nabilang na po. Kung Actually, ilang... hindi. Dito lang sa Baguio, ang 13 years ako. But since 17 years old ako, nagugupit ako. Pareho Talagang kayo, passion high nyo na. school. Oo. Mga Hala, ikaw, Sir Jex, nakailang ulo ka na? Na nahawakan. Na nagupitan. Di ko na po alam eh. Hindi na. Madami-dami na talaga. Nasa libo na kaya? Pwede, no? Oo. Libo. Siguro po, mga ganon. Diba? Hindi lang libo siguro. Galing. Grabe. Paano yun, sir? Kapag kunwari, may ginupitan ka o may pagpapraktisan ka, dito po sa event na po ba ito, opo, kailangan po ba, ang judge lang po ang mai-impress? O pati po yung ginupitan niya, syempre, siya yung buhok May niya. buhok eh, oo. Siya nakasalalay sa kanya ang titulo mo. Paano po yun? Well, sa mga ganong competition, first talaga, kailangan mo ng tiwala sa sarili mo. Kailangan ma-impress rin yung, for the first is judges. Oo, kailangan. Tapos yung model mo, kailangan rin nating ayusin kasi buhok nila yon kailangan maayos palagi. So, kasama din ba yung costume ng mga model ito? Oo. Or buhok lang talaga? Ito lang talaga. Yung buhok lang talaga. Buhok lang Buhok. talaga. Ang Ay, galing. ala, sayang. Oo. Saan nyo nakuha yung mga modelo nyo dito? Meron na ba? Kanya-kanya silang dala eh. Kasi yun yung parang pinaano din nila. Bawat barbero po, may isa ng model na kasama. May kasama na po sila. Ako, sir, baka wala ka. Charong. So far ba, lahat ng mga categories natin, puro top 15, no? Opo, Sila lahat top ang mga 15. nagbabayad. Um, Ay, maglalaban. Magbabayad. every category po, top 15. Top 50. At yun yung mapapanood sa October 26. Opo, yan po yung Sila-sila mapapanood. Sabay-sabay yan? O may oras-oras May din? oras po Per sila. category yan. Per category, separate. Ay, ang saya. Ay, ang ganda ng puntahan. Parang gusto ko siyang panoorin. Oo, kung paano na yun. Dito po ba, may na-try na po kayong nagupitan ng tenga? Tenga? Di ba yun po yung minsan na-concern yung alulala, masarap pagbata, alulala, gumaganon po sila. Oo, Meron tas na. Lalo na't competition nga Oo, ito. mabilis. Oo, mabilisan. Well, meron din mga sugat lang konti pero kailangan natin ring ingatan kasi
ano ng mga customer, hindi natin pwede masugat ng mga blade or ano, kailangan nating maayos talaga ang gawa natin sa customer para more client pa ang darating sa ating mga barbershop. Ay, totoo. Yeah. May tanong ako, ito matagal ko lang gustong tanungin sa isang barbero Ano? talaga. Sino pong naggugupit sa inyo? Sarili nyo? Di ba? Kasi barbero na kayo, ba't pa kayo magpapagupit sa barbero? Ba't yun yung gaganon eh? Real, hindi nga. Actually, na-try ko nung pandemic. Ah. Sarili mo. Kamusta ang outcome? Kinulbo ko yung sarili ko para Ah. mahirap. 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 So, naggugupitan din kayo. Ako sa shop na. Ay, nakakatuwa. Ang Sa saya. lahat ng mga sa lahat ng mga may passion ng paggugupit, anong mensahe natin? Ang mensahe ko lang sa mga aspiring barbers sa Philippines, galingan nyo lang palagi, tapos pakita nyo lang yung hilig nyo sa paggugupit, taas nyo lang yung barbering industry sa Pilipinas. Yun lang. Oo, kasi sabi nga nila parang nawawala na dahil sa mga salon. Oo, dahil sa, syempre, nag-iiba rin kasi parang, alam mo yung nasa harapan ng barbershop? Yung red, white, and blue? Yeah! Oo, yung yung umiikot umiikot. pa? Yung parang Oo. panglo. Mali. Pakonti na lang pa. Yung parang Oo. pole. Oo, Di ba oo. meron gano'n yung red, white, and blue? Meron Stars over Over you. na yun. Hindi! Mama said, Papa said, I I love you. Sa probinsya Oo. kasi parang yung pang ano lang din yung yung paikot-ikot lang. Oo, pawala na kasi Pawala din. na. So, kailangan talaga nating iangat ulit ang industriya Oo. ng ng pagbabarber. Paramihin natin yung chip Bar- na nakukuha natin. Yeah, Diba? may chip pa. Meron yung Uso chip. pa rin ba sa inyo yon yung chip? Opo, ngayon sa Di ba? mga... Paano kayo Namiss naikwento ko yun? tuloy. I-try na mo. I-try. I-try na mo. Itry na ako. Bisaya ka man, oh. Oo. Ikaw po, ano po mensahe natin sa mga Ah. nag-uumpisa pa lang? Sa mga nag-uumpisa pa lang ng mga kapwa ko barbero, dapat natin ingatan kasi ang pagbabarber is parang buhay yan. Dapat ingatan natin, alagaan natin para andyan lang palagi sila balik ng balik at saka makadala pa sila ng ibang mga client para sa atin rin yun. Yes. Lalong, Oo, ang kagandahan kasi nito, usually ang mga barbers, sila yung nakakarinig ng mga kwento. Chismis. Oo, kasi syempre magkukwento din naman yung mga kliyente. Ngayon, kwento naman nila ang ating mapapakinggan. Totoo yan. Oo, dito sa Northern Barber Battle Philippines. Kailan ulit po ito? Sa October 26, 2025 po yun, Sunday. Linggo ito, mga Linggo. mga ka-MP ha, pwedeng puntahan. At para sa location or venue naman nito, ano ang social media po natin? Social media po natin, Jax Tenerife. Tapos yung page po ng event is Northern Barber Philippines. Diyan na nila matikita kung Oo. paano po ang ano. Opo, andun po Ay, lahat. oo. Saan yung location? Sa mga outsiders pa, pwedeng pumasok lang para manood. Walk-in, pwede. Meron po kaming ticket para sa mga gustong or supporters ng mga kalahok. Magkano yon? Oo. Meron po kaming 250 para Oo. sa ticket. Para, 250. Yung Oo. 250 na yun, meron bang pa-free na gupit na rin sa loob? Pwede. Yung Oo, yung mga... Oo, may pa-free ba May yun? pa-free? Free buhok. Tsareng. siguro ang free lang doon yung knowledge sa Ay, oo, totoo. You'll go Pwede, there to pwede. learn. Totoo Oo, kasi yan. tama nga din naman. Skills and talents are not supposed to be taken lightly and not being paid for. Wow! Kasi inaral nila yan eh. Ilang taon din nilang skill yan, tapos pupunta ka lang doon, makakuha ka ng libreng talent, ng skill. Eh di yung buhok na lang iuwi mo. Oo, kung ako din lang naman ng barbero talaga, pagsasarahan kitang pintuan. Ayan! Oo. Pero dito po ba, magkano Saan ba po? yan? Oo. Yan dito po ba? Ay, hindi. Saan Yung- siya? Magkano po? May prices po ba yan? Meron yung mga po- nanalo? Meron po tayong prizes. Magkano po yung grand prize? Um, Sasali ako. Charay. Wala na, may top 15 Ay, na. oo nga. Mali Actually, ano pa yan, medyo exciting pa yan. pinag-uusapan pa. Mm. Kaya. Parang napaka-exciting Oo, nga naman man. talaga to. So do not forget mga ka-MB, October 26, 2025. Yes. Oo, yan ay Sunday, linggo po yan. Para po sa venue ng kanilang event, pumunta lamang po sa Facebook page ng Northern Barber Philippines para sa mga updates at kung papaano po makakuha ng tickets. Ayan. O baka may nais po kayong batiin. Binabati ko pala yung asawa ko.
Ba't parang natawa ka sa anong sinabi Parang ng asawa? asawa ko. May pagsisisi ba? Oo. Hindi. Binabati ko yung asawa ko, ingat ka dyan. Tapos yung boss namin dyan, Donald Balanga and Mr. Dan, thank you. Nagra-rap ka ba? Opo, dati ka po bang rapper? Hindi ako ganyan lang. Para kasi siyang rapper, mukha siyang lakad. Kasi lahat ng mga na-interview namin, ganito, lahat rapper ng yan. rapper na nag-perform dito Hello! Alam mo ba, Tsare po. Kayo po, Sir Agustin, baka may gusto naman po kayong batiin or shout out. Binabati ko lang good morning sa lahat ng taga Baguio, member ng Northern Battle Philippines, and then Marlon, Sino ka? Red and Rona, good morning. Wala na. Wala na. Pamilya nyo. Pamilya, friends, Oo. scene. Ano naman sasabi ko, ano, Ano? Pagupit na abang na kayo. Kala ko, pagupit na kayo. Papagupit nga ako. Natakot ako. Ito lang ang sasabihin ko. Natakot ako doon. Nakala ko may bubulgar. Gunting lang ang katapat nyo. Nyo. Sabing gano'n. Ako. Totoo. Wala na kayo nga iba pang babatiin. Binabati ko pala yung mga kalahok dito. Galingan nyo and good luck sa barber battle. Kailan magsisidatingan pala? Actually, yung iba gusto nila, andito na sila one day before. Para at least makapagpahinga pa sila. Yes, para makapasyal. Oo, ang ganda ng Baguio. Ang ganda ng Baguio para lang makipag-battle ka dito. Diba? Oo. Actually, maganda din yung venue. Puntahan nyo na yung Facebook page nila. doon makikita lahat. Doon makikita lahat. Pupuntahan ko later Oo. on. Pero punta tayo, ha? Para. Ipapagupit kita. Wag naman. Pwede po bang gawin itong parang umbrella? Pero dapat, yung nakikita ko sa Facebook, yung sinusut-sut-sut, mga ganon. Hindi nyo alam, hindi kayo nagpe-Facebook. Hindi. Alam nyo yun? Alam niyo po ba yun? Yung sa Ano? China po kasi Yung ito, umbrella? Napapanood namin. Oh. Tama po sir Hindi na. ba kwan yun? May tawag doon sa mga barber dati, yung parang, Yung may air sa loob. ano yung, parang bunot? Uy, cute yun. Try natin minsan. Munti ka na kung nagkaroon ng ganong gupit dati. Totoo? Yung bunot. Yung busyong ginano na, tapos dire-diretso mo. Ay, nakakatakot yun sa'yo. No, maraming salamat Sir Jex Tenerife, ang founder at organizer ng Northern Barber Barber Battle Philippines. Philippines. Pagpalain po kayo and may your event be successful. At syempre maraming salamat din kay Sir Agustin Fernandez. Thank you po. At good luck sa laban mo. Thank you. Iwagayway mo ang bandera ng siyudad ng Baguio. Aabangan po Dapat namin. manalo ka. Oo. Pag Yes hindi po. ka nanalo talaga, sinasabi ko na ako manggugupit sa'yo. Meron pa Meron dito pa sa konti. taas. Konti na lang nako na gusto ko yan kasi napaka-perfectionist din talaga ng mga barbero in all fairness. Talagang literal na ang maganda sa kanila isa, alam mo yung masahe after. Oh my goodness. Yun ba yung- Sabi ko sa'yo, wag ka na pumunta lang salon girl. kanila? Barbershop ka na. Natakot naman Kaya ako. nyo sa girls, di ba? Opo, kaya With din. reband, pwede? Charing! Charing lang. Pwede. Plancha. Pwede, plancha. Oh, ayan. Kaya dahil perfectionist nga sila pagdating sa buhok, meron din daw binabagayan ng mga buhok na muka. At syempre, yung physique. Oo, hindi lang basta-basta, ay, maganda tong gupit na to, ibibigay nila sa'yo. Hindi perfect yung mukha mo para doon. Oh, sama mo naman sa akin. Oo. Ay, hindi ba para sa akin yun? Hindi para sa'yo. okay, Depende akala kung gusto mong tanggapin. Wag, Ibibigay wag, ko hindi. naman. Hindi ko tatanggapin yan. Pero, sabi din nila, may perfect body. Ano ba itong perfect body na ito? Alamin nga natin yan sa share mo to. Tall, dark, and handsome. 3 words na parang magic spell pag pinag-uusapan ng ideal na lalaki. Kapag may TDH vibes ka raw, automatic. Heartthrob material, parang cheat code sa attention ng karamihan. Pero, sa dami ng standards ngayon mula sa TikTok trends hanggang sa fitness influencers, ano nga ba talaga ang perfect na katawan para sa lalaki? Sapat na ba ang height? Dapat ba moreno? Kailangan ba may abs? Minsan, parang sobrang daming checklist, kaya tanong natin, ano ba ang sinasabi ng siyensya at ng mata ng masa? Para sa mga kababaihan, pinaka-attractive daw ang lalaki na may body mass index o BMI na 23 hanggang 27. Hindi kailangang may abs o super defined na katawan, basta may moderate build, mukhang active pero relaxed.
Yung tipong di obsessed sa gym pero mukhang maalaga sa sarili, confident pero chill. Ito yung tinatawag na dad bod. Medyo may konting chan pero may muscle pa rin. Hindi rin ito ibig sabihin na pabaya. Ayon sa New York Post article noong June 4, 2025, the perfect male body type na pag-alamang ang ganitong katawan ay may ideal BMI at kadalasang konektado sa mataas na testosterone, healthy lifestyle at reproductive fitness. Kung long-term partner ang usapan, mataas ang chance na ito ang pipiliin ng babae. Ngayon, balik ka rin natin. Para naman sa mga kalalakihan, ano ba ang nakikita nilang ideal na body type sa babae? Ayon sa isang lifestyle article, attractive para sa karamihan ng mga babaeng may symmetrical features, pantay ang muka, proportioned ang katawan. Dagdag pa dyan ang low waist to hip ratio, kung may hubog ang katawan pero hindi sobra, mas natural, mas balanse. Tandaan na mas nakaka-attract pa rin ang confident glow, yung hindi base sa filter, kundi sa totoo mong kilos, galaw at pagdadala sa sarili. Kaya kung iisipin mo, pareho lang ang hinahanap ng karamihan. Hindi sobrang katawan, kundi yung vibe ng isang taong panatag sa sarili. Yung hindi trying hard, yung hindi nabubuhay para lang sa panlabas na anyo. Kasi in the end, what's truly attractive is authenticity. Tunay, maalaga, confident. Hindi perfect sa mata ng lahat, pero sapat. At minsan, sobra pa para sa taong nagmamahal sa'yo. Pero kahit alam na natin ang standards, minsan hindi pa rin maiwasan ang comparison sa sarili, sa iba, sa online. The perfect body, hindi lang yan nakikita sa harapan ng kamera. Nakikita yan sa araw-araw mong pagkilos, sa pagmamahal mo sa sarili mo, kahit hindi ka palaging camera ready. Kaya kung naghahanap ka ng sagot kung sapat ka, eto yon. Oo, sapat ka. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ka. Oo nga naman, dahil totoo ka talaga, hindi, wala yung perfect body na yun. Society lang naman kasi ang nagbibigay ng kahulugan sa isang perfect body. Yes, you have to listen to the professionals. Pagdating sa yung body measurement, oo, yung tipong yung bigat mo, BMI, body mass incorporation. Trabaho, hindi. Body mass Index. Tama. Oo, yun yung tipong kailangan dapat pantay yung height and timbang mo, ganon. Tapos, syempre, as much as we can din talaga, we have to really take good care of our body to be perfect for yourself. Totoo. Because you're not gonna be doing the perfect body for other people. Ikaw, Para sa sarili mo supposedly yan eh. Ikaw ba, Miss Bea? Ano ba ang definition mo ng perfect body? Basta alam kong mataba ako ngayon. Wow! Pagkataas ng sinabi ko, no? Pagkatapos ng kailangan, Siguro I think ang perfect body for me talaga, there's no perfect body. Pero the perfect way of carrying your body. Ay, totoo. Oo. Diba? So, yung confidence mo in showing that, my body's perfect despite the curves, despite the love handles, mga ganyan. This is me eh. Parang ganun. Accept it or not, this is me. Ganun. Ganun ba yun? Ikaw Oo. ba? Ako? Well, ganun din. Hindi. Ba? Hindi po. Kung gusto, confident ka namang i-flaunt yung body mo, edi go. Yun yung i-flaunt perfect mo siya. para sa'yo. Oo. Hindi mo naman, Yes. kasi social media, minsan yun din talaga yung nagiging factor kung bakit tayo nagiging insecure sa sarili nating katawan dahil nakita lang natin na ito, 24, 26. Ikaw ba naman Tapos kasi? ikaw, 30, 45. Oh. Oh. Yung iba nga, hindi lang 30-45. O 1 kilo, more than the kilo. Hindi, uy, Picho. totoo yan. Ako nga, hindi ako nahihiya sa timbang at height ko. Ako, Oo. hiyang-hiya ako. Para sa'yo. Hindi, eme lang. Joke Hindi, lang ako yun. no. Ako, minsan, nagkaroon ako ng insecurities. Minsan Yeah. sabi ko talaga parang, ayoko nito. Sabi ko, no. Sabi ko. Kaya, sabi ko, ano yan? Ayoko. Ayoko. Sabi niya ganun. Pero, syempre, you learn to love yourself naman every day. Yan talaga minsan, kailangan nakukuhanan din ng camera yung nag-ayukol ka talaga yun.
Oo, ewan ko ba dyan? Oo. Nako mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng masaya nating araw ng Wednesday, September 3 dito sa Morning Balitaktakan. Dahil mamaya, naku, marami pa tayong matututunan. Very exciting yung mga matututunan natin. I love it. Oo, isang trabaho muli ang ating makikilala at itong trabahong ito madalas nakikita natin sa gilid ng Kalsada. Mas lalo na sa probinsya. Oh, mas lalo na sa lawak. Bongga yan, madami yan. O, ano kaya ito? Alamin natin yan. Siyempre, mga balitang tinutukan ng RNG News. Kung saan nga po sa probinsya po ng Isabela, 3 po ang nasawi at 7 po ang nasugatan dahil po sa isang vehicular traffic incident po na nangyari kung saan ako po nasalpok po ng isang van ang isang poste dahil po na alis daw po yung di umano kanyang gulong bago magana. Naalis yung kanyang gulong, hindi na tornilyo? It could be. Oo, di ba meron ganung instances? Kaya And- napaka-importante po na i-check po natin ang ating mga sasakyan at yung condition po niya. At hindi lang po yan, dahil po nung nakaraang buwan, Agosto, dapat po ititigil na po ang operasyon ng e-bingo dyan sa Maharlika Livelihood Center. Pero hanggang ngayon po, nako po, patuloy pa rin po ang kanilang Operasyon! operasyon. Ay, Hindi Diyos lang ko. naman yan. Oo. Dahil po huli naman po sa akto ang isang alam mo, Ano? ano to? Ano? Ano? Isang, At shit! Tama ba? isang, Traffic po, no? Yung naninikil. O, LTO na naninikil. naninikil, Sa- huli sa akto, Oo. Caught in action. Caught in the act. O, caught in the act. Uy, totoo ba? Mm-mm. Buti naman. Ay, totoo! Ang daming buti mga- naman ganun. Ako, gusto kong malaman yung mga detalye niyan at lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain na sa tatak at balance side. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sa sakdana dito sa bangin. Nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 3, 2025. Narito mga balitang nakalap ng RNG News. 3 ang nasawi habang 7 ang sugatan matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang van sa kuryente. Ayon sa PNP, natanggal daw ang isa sa mga gulong ng van bago maganap ang insidente. Magbabalita Charles Nicolimon. Tumagilid at nawasak ang harapang bahagi ng van na ito. Ito'y matapos bumangga sa poste ng kuryente sa Barangay San Juan, Ilagan City, Isabela, bandang alas 12 ng madaling araw noong Lunes, September 1. Itinakbo sa pagamutan ang 10 sakay ng van kabilang ang driver, pero idineklarang dead on arrival ang 3 rito na pawang mga babae. Ayon sa na-interview nating mga sakay na nasa van, ay ang driver po ay nakaidlip habang nagmamaneho at nawalan po ito ng control sa minamanehong sasakyan. At base sa ating further investigation na kinandak, napag-alaman din po na natanggal po ang isang gulong ng nasabing sasakyan na naging dahilan na lalong hindi po na-control ng driver yung panivela ng van. Ayon sa PNP, magkakamag-anak ang mga biktima at galing silang Payatas, Quezon City at pauwi na sila sa San Pablo, Isabela nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng PNP, posibleng pagod ang driver dahil sa haba ng biyahe. Nasa pagamutan pa ang 7 sugatan at inalam pa kung magsasampa sila ng reklamo laban sa driver. Charles Nicolimon, RNG News. Bagamat nagtapos na ang buwan ng Agosto, patuloy pa rin daw ang operasyon ng e-bingo sa Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Narito ang follow-up report. August 18, 2025 nang maghain ng resolusyon si SK Federation Baguio President John Ray Mananang para kansilahin ang kontrata ng operasyon ng e-bingo sa basement ng Maharlika Livelihood Center. Anya, mayroon daw negatibong epekto ito sa lungsod, lalo na't madalas na customer ng mga ito ay mga residente. Pero matatandaan noong August 21, kinumpirma ng General Manager ng establishmento na may resolusyon man o wala, nakatakda na rin daw magtapos ang kontrata ng e-bingo. Actually, the RCC is wrapping up their operation because they actually existed during the time of the past administration. So nung nakuha ng City of Baguio ito, there was an agreement. That's the reason on why the contract of RCC was given only until August for them to wrap up. So ganun yung point dito. Muli namang pinuntahan ng news team ang e-bingo sa basement ng Maharlika ngayong araw September 2 at sinubukang kunin ang salaysay ng pamunuan ng e-bingo pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Pero ayon sa isang staff ng nasabing pasugalan, patuloy pa rin ang kanilang operasyon dahil wala naman daw silang natatanggap na closure order. Dahil dito, binatikos ni Attorney Francis Camtugan ang di umano'y mga pasugalan sa lungsod ng Baguio. It's so cheapening that this administration allows it. Okay. Of course, there's an argument that goes na mas okay na may sugalan para lang may trabaho yung mga tao. Come on, that's a lousy excuse. It's affecting our communities and I don't like it. I've seen people who lost their homes through private financing, through the bank system because of foreclosures.
That's why I don't like the gambling. Yeah. And gambling attracts the criminals, attracts the jackals. Dagdag pa ni Kamtuga na may iba pang mga pasugalan sa lungsod na dapat tututukan ng pamahalang lungsod. There's sugalan in Maharlika, there's sugalan in SM, there's sugalan in Baguio Center Mall. Especially in those areas wherein the Baguio government has much stronger control. Like yung Maharlika Livelihood Center. Bakit pa kailangan na may mag-ingay? Sa ngayon, naghihintay pa rin ang pamunuan ng Maharlika Livelihood Center ng update mula sa Transition Coordinating Committee ng nasabing e-bingo para mabigyang linaw kung hanggang kailan nga ba sila magtatagal. Angel Arquero, RNG News. Arestado ang 5 empleyado ng LTO Region 2 dahil di umano sa pangungutong sa isang negosyante. Magbabalita Charles Nicolimo. Binadapa at dinisarmahan ng mga pulis ang 5 empleyado ng LTO Region 2 sa Barangay Bangot, Bambang, Nueva Vizcaya alas 6 ng gabi noong Lunes, September 1. Ito'y matapos ikasa ng PNP ang isang entrapment operation sa di umano'y pangungutong ng mga ito sa isang negosyante. Sir, bali itong entrapment operation ay nag-ugat po sa isang report ng isang concerned. Ito po yung biktima. Wherein accordingly kinukuhanan siya ng 25,000 para daw ma-release yung kanyang nahuling van. So kung additionally inalok din siya na para daw hindi na parahin or i-operate yung ibang mga units ay magbigay na lang daw siya ng 1,000 monthly per unit at saka yung mga green plate naman ay 2,000 per month per unit. Ang biktima nagreklamo sa tanggapan ng DOTR Cordillera. Nakipag-ugnayan naman ang DOTR Cordillera sa Bambang Police Station para sa pagkakasa ng entrapment operation. Sa isinagawang operasyon, nakuha ang 40,000 pesos na tinanggap ng mga suspect mula sa biktima. Nakuha din sa mga suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 4,600 pesos, 2 caliber 45 na baril, isang 9mm pistol, 7 magazine at pera na nagkakahalaga ng 123,000 pesos. Ayon pa sa mga pulis, ang mga suspect ay mismong humuli sa van ng biktima at inaalam na kung sino pa ang kanilang mga posibleng naging biktima. Yung mga ikakaso po sa kanila, sir, dahil sila po ay mga public officials, may 2 pong kaso, Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tsaka yung Republic Act 713 o yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials. And then dahil may mga nakuha pong baril, Republic Act 10591, at saka may drugs din po na nakuha dun sa isa, kaya Republic Act 9165 po. Nauna na noong isiniwalat ni DOTR Cordillera Regional Director Glenn Dumlao ang pangungutong sa mga UV Express van. Tulungan namin kayo kasi meron talagang nag-text sa akin. Ay nag-text, nakuha ko yung text. Isang kooperatiba. Pero mo nakipagtawaran doon sa mga corrupt na mga taga dito. Na-captured ko. At ang sinasabi doon, nakikipagtawaran na sana, huwag naman 46,000 a month. Pwede bang 20,000 na lang para makahinga naman kami? Bibiro mo yan. Okay. Ganun kalala. At nasa akin yan. At pati yung pagkupan ng isang 1,000 per van. Nauna nang binalaan noon ni Dumlao ang mga tiwaling opisyal at kawani ng DOTR. More to come pag hindi sila nagbago talaga. And naka-tie up kami talaga and even I requested yung assistance ng mga pulis kasi nga ang hirap yung mga walang ebidensya. Sabi ko, ayaw nyong tumigil, i-entrap namin kayo. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa Bambang Police Station at maharap sila sa patong-patong na reklamo. Charles Nicolimon, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abang naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat.
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng big one. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugarin unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. And we're back to Bakla. We're back again. Yes naman. Oo, i-flex ko lang naman tong outfitan ko for today. Thank you very much kay Madam Charlene. Oo, Charlene Fresco ng Charm of Charl Creations. Look at the back. Look at the back. Look at the back. There's what's this? An owl. An owl, yes. An owl and also... Yes, and hand-painted. Na, ano siya? Ano ba ito? Koi fish. Yes, this is an upcycled jacket. Oh, I see. Yes. Oh, nice. At even my pants, syempre thank you so much kay Sir Joe Amar. This is also upcycled. Oh, cute. So, sabi ko nga I really love wearing upcycled clothing. Ayan, di ba? Flex na flex. Maraming salamat, Ma'am Charlene Fresco of Charm of Charl Creations. Ikot daw. Ikot ako, wait lang. 1 and 2 and go. Oh, ang cute ng nasa likod. Ang laki ng eyes. Siyempre, owl. Oh, yun nga. Owl. Oo, yan, di ba? Ganda. Parang lantern lang yung parang peg niya sa baba. Yes. Thank you very much, Sir Joe Amar, Mama Charlene Fresco. At galing ito dun sa Revitalize na nangyari nung Monday, September 1. Maraming salamat. Abangan din yung isa pang fashion show. Malapit na, October na. Oo.
Anyway, trabaho muna ang ating pag-usapan. Kilalanin natin ang isa sa mga nagtatrabaho sa gilid ng kalsada at nagpapasaya sa lahat ng mga nadaan sa kanila. Mas lalo ng mga turista. Yeah. Sino kaya ito? Ito yan sa Oh My Job. Sa kahabaan ng Paraiso Tarlac, makikita ang isang tabing naglalabas ng usok at may isang babae na may hawak ng pamaypay, hindi para maibsa ng init, kundi para makahakot ng mamimili. Tubig po kayo! Tubig po kayo, sir! Bago pa man magising ang bayan, gising na din ang buko ng niyog. Sa bawat ningas, balot ay may kwento. Gigising, sir, mga 5 o'clock. 5:30 nandito na ako. Mag-umpisa na ako magtinda niyan kasi minsan matumal talaga. Oo. Tapos mabenta ako dito mamayang mga 4 to 5 hanggang 6, ganyan. Every days po kami, sir. Para sa iba, nakakangawit ang laging tumatayo. Pero para kay Aling Marde Mangusay, normal lamang ito. Hindi biro ang araw-araw na paglalako. Dahil ang bawat araw ay may panibagong kwento. Pag sinabing tupig ng Tarlac, yung katamtaman lang, sir. Pero masarap naman siya. At tulad ng panahon, minsan, hindi laging maaraw at hindi laging benta. At ang bawat kwento ay may natatanging inspirasyon na hinubo ng panahon. Okay naman po, minsan matumal. Minsan naman malakas, may order na rin po. Ayon kay Aling Mardi, bagamat hindi sila ang direktang gumagawa ng tupig, masaya na sila ang nagsisilbing instrumento sa pag-abot ng pagkaing ating kinagisnan. Okay naman siya, sir. Tuloy-tuloy naman po ang araw-araw. Walang po, sir. Walang hinto niyang pagtitinda. Pero sa likod ng bawat usok mula sa buko ng niyog, may mga alaalang bumabalik. Tapos natawa ako kasi nung time na bumili siya sa akin, dito kumain eh. Binigyan niya rugo ako ng 500. Oo, katuwang-tuwa ako kasi para may pambili akong gamot sa asawa ko. Pero sa panahon ngayon, may mga hamon, lalo na sa mga panindang nasa kalye. Bumuhos man ang ulan sa kanyang munting tabing, di alintana kay Aling Mardi ang malakas na hangin makapagbenta lamang ng tupig. Mas malakas pa pag tag-ulan. Ano po siya na baliktad yung mga iba po kasi Oo, mas gutumin sila pag umuulan. Ganun po. Maraming bumibili. Magkano naman po yung benta natin kada Pag halimbawa matumal, nasa 7, di ba iba, 750. Pero madalas ako nakakabenta 2,000, 3,000 kasi may umorder na rin sa akin 500. Boy, bumibiling 2,000. Sa bawat balot ng tupig, may halong pagod, init, at pagmamahal. Hindi lang ito pagkain, ito'y alaala ng kabataan, ng pista, ng hapon sa kalsada na hinding-hindi malilimutan. Ayon, saludo tayo sa mga vendors sa gilid ng kalsada. Hindi lang ng mga tupig vendors kasi marami pa eh. Especially dito sa may Pangasinan, dito sa may Rosales, kung hindi ako nagkakamali, yung papunta sa T-Plex. Yeah. Yung mga nagkakaway-kaway ng gano'n. Oo, tupig din yun eh. Tapos meron din dito sa may bandang yung papuntang Asingan, yung papuntang Umingan, ganon. Santa Maria, meron din yung mga tawag dito, yung suka na puti. Tubo. Tubo. Sukang tubo. Dito sa San Fabian, meron din sila dyan. Marami sila dyan. Diba? Kaya saludo kami sa inyo, mga ka-MB nating nagbebenta sa gilid ng kalsada. Sa Bani, mga
Pakwan, vendors. Oo. Tapos sa Manawag, dyan marami ang Marami. tubig. Tubig, oo. Suka rin, meron ding suka. Ano pa ba? Oo. Mangga. Yes. Mangga. Oo. Kayo po ang kumukumpleto sa travel ng Experience mga ng mga turista. Totoo Tama. yan. Kinukumpleto nila yan. Kaya maraming salamat kina Vincent Bacani para dito sa Oh My Job ng Tarlac State University. At syempre mga ka-MB, hindi lang yan yung dapat natin pag-usapan ngayong umagang ito. Bakit? Meron ding mga issues ngayon, lalo na dito sa Baguio City, di ba? Bawal ang daming bawal. At isa na dyan, ang pagpapausok. Totoo. Oo, Ng katawan. Hindi. Vaping and smoking. Yes. At ngayon, pag-usapan natin yung vaping kasi nagiging uso na siya eh. Oo. Alamin nga natin yan dito sa Usap Publiko. Maliit, masarap, mabenta. Sa bawat hit-hit, akala mo'y di nakakasama. Matamis sa simula, pero sa bawat ulap ng usok, may kasamang hindi mo nakikita. Ang vape ay may nikotina, isang substance na nakaka-addict, heavy metals na pwedeng magdulot ng lung damage, at chemical gaya ng formaldehyde na ginagamit sa embalming fluid. Sa bawat higop, sumasama ito sa daluyan ng dugo. Tumataas ang tibok ng puso at sinasara ang baga. Iba ang anyo, pero pareho ang panganib. Ang vape ay walang tar, pero may kemikal na kaya ring makasira sa katawan. Sa huli, parehong adiksyon, parehong nagdudulot ng sakit. Akala ng iba, walang epekto sa iba ang usok mula sa vape. Pero ayon sa World Health Organization at Department of Health, ang tinatawag na second-hand aerosol mula sa vape ay may tinataglay na nikotina, heavy metals at ultrafine particles na maaaring pumasok sa baga kahit ng mga taong hindi gumagamit. Normal na sa ilan dahil sa marketing. Makulay, mabango, at mukhang harmless. Dagdag pa ang social media kung saan ipinapakita ito bilang parte ng lifestyle. Ngunit sa likod ng imahe, nakatago ang adiksyon. Lumalaki ang bilang ng kabataang nakadepende na sa nikotina. Tumataas ang gastos sa kalusugan at nagiging pasanin sa pamilya. Ang oras na dapat para sa pag-aaral o pagtatrabaho, sa pagbili at paggamit na napupunta. Akala nung una harmless lang, pero ngayon, hindi na maayos ang paghinga. May choice ka. Piliin ang huminga ng malaya para sa mas malalim na bukas. Kausapin, pakinggan, kumilos. Dahil hindi lahat ng usok dapat sinasabayan. Kung nais mo ng fresh, mag-candy ka na lang. Ayun, may hotline pala. Oo, for vape quitting ng pagve-vape or pag-smoke. 1558. Oh, so marami naman talaga. Kung ano naman kasi yung pinapasok natin sa katawan, lalo na pag may chemical, malamang sa malamang may epektong masama yan. Totoo, kahit ano naman kung totoo mapa-vape man yan, or sigarilyo, oo, or meron alak, yan. lahat naman merong bad effect yun Tama. sa ating katawan. Kaya nga ako Ano? super healthy na. Kasi, wow! Parang, bakit na? Minsan, hindi mo na napapansin, may gumagalaw na sa katawan mo nang walang. Totoo. Alam mo yun, yung bigla-bigla na lang nagtutwerk yung mata mo. Nagtitwitch! May twitching na. Pati kung ano-anong parte ng katawan mo, nagtitwitch na. Epekto ba yan ang ginagawa mo sa katawan mo? Or talagang meron lang explanation. Katulad ng myokimia. Ito yung papikit-pikit ng mata. Yung bigla siyang Oo, nako. Alamin nga natin itong myokimia sa ating Katawonder. Hala,
Aya, kumikinda. Teka, ba't parang sobra man na ata? Ay, sus! Echosera ka, girl. Hindi yan kindat. Ang tawag dyan, myokainia. Oo. O ang randomly pag-twitch ng ating eyelid. Ano ito? Ang myokainia ay medical term para sa involuntary twitching o kisulot ng eyelid. Kadalasan sa lower eyelid, pero minsan sa upper din. Parang may malikot na bata sa talukap mo na hindi mapakali at hindi siya mapigilan. Hindi yan dahil may nambabarang sa'yo o kulam. Narito ang mga posibleng dahilan. Nako, nangunguna dyan ang sobra sa kape. Ayan kasi, adik na adik ka sa caffeine. Puyat o pagod, kapag bugbog ang katawan, pati eyelid nagwewelga. Stress. Hala, eyelid mo na mismo ang nagpapakita ng anxiety mo. Eye strain, kaka-phone, laptop at kakanood ng 12 episodes in one night. Diyos ko, grabe ha. Dry eyes, walang luha, baka kulang ka sa blinking. Vitamin deficiency, kulang ka sa magnesium or potassium, baka naman puro junk foods kasi. Most of the time, harmless yan kaya wala dapat ikabahala. Delikado ba to? Ang myokainia ay self-limiting. Kusa rin itong tumitigil kahit hindi mo sabihin ng stop na please. Pero kung umabot na ng 1 week or more, may vision issues na, magpakonsulta na sa doktor ha. Baka ibang neurological concerns na yan. Kung ayaw mo nang bigla kang kumikindat sa jeep o sa crush mo sa classroom, try mo to. Bawasan ang kape, matulog ng sapat, i-relax ang mata, 20-20 rule. Kumain ng healthy, gulay, prutas, hindi 3-in-1 lang. At higit sa lahat, huwag mong i-google agad. Baka isipin mo, malala na naman yan. Kalma lang. Kaya kung kumikindat yung mata mo pero hindi mo naman sinasadya, nako, chill lang, hindi yan love life. Hindi rin multo. Katawan mo lang yan na nagsasabing, Bes, pahinga naman tayo. Real, nasubukan ko na to. Alam mo yung minsan na naiinis ka na lang kasi nagtitwitch talaga yung mata mo. Tapos ang tagal din minsan. Totoo, especially dito Have you tried it? Yeah, especially kapag stress ako tsaka yung sobrang puyat. Yung dito sa may ko, ito yung gumaganon siya, gumaganon. Alam mo, meron kang kamukhang artista, ngayon ko lang na-realize. Si Barbie Fortesa. Umayos ka, Hindi seryoso. Kasi di ba pag nagsasalita si Barbie, yung ilong niya, medyo, alam mo yon yung tipong agbistra-bistrad. Parang ikaw. Ngayon ko lang. Ito, patingin. Di ba? Very Barbie Fortesa. Barbie. Kilala ko yun. Nagpapadyat sa Barbingot. Siya yung Barbingot. Siya yung nasikat din sa pageant industry ng mga Beklat. Pero ganda. Ngayon ko lang napansin talaga. Naiinis ako, mami, Wow! Hindi nga, kamukha mo nga talaga siya. Sabi nila si Judy Ann daw. Hindi, malayo. Si Barbie Fortesa talaga. Ay, magpapagluta man ako. Gusto ko ganun kasing kaputi. Totoo ba? Naiinis ako, nakaka-conscious ako. Nagtitwitch na ba yung heart? Hindi. Mag-ingat kayo pag twitching na lang heart yan ha. Baka iba na. Oo, malay natin. Kala Ano mo na pala, pagmamahal pala, kinikilig ka, pero may na pala, masamang epekto pala yun. Tunay. Pero tignan natin ha, stress o anxiety. Too much caffeine. Iwasan po natin yan para maiwasan din ang myokainia. Ganyan. Akala ko iba patingin, pa yung paano ulit? Paano ulit? Patingin. Ay, dapat daw gumaganon. Akala ko gumaganon. Uy, si Barbie! Wow! Hindi. Plastic! Plastic nga! Ay nako, anyway, yan po ang ating sobrang masayang umaga ngayong Wednesday dito sa Morning Balitaktakan. Muli, papasalamatan natin ulit ang ating mga partners. Of course, ang Pongtao Dashcam Supplier located at Long Lat, Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Chips accredited with free ocular inspection.
free assembly with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union Experience Puerto de San Juan. Nariyan din ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. And of course, ang Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. And of course, ang 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. And of course, Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal, Baya, Ambuklao Road. Open sila from 6 a.m. to 7 a.m. to 6 p.m. You can contact them at 0906-0584-232. Muli, mga kayambila, kasama niyo naman ang nag-isang pumilya. Bam! Bam! Sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin muli ang nag-iisang Chababy Girl ng RNG, Miss Angel Arquedo. At magkita-kita ulit tayo bukas dahil bukas pagbabalik na naman tayo dahil Throwback Thursday. Matagal pa ang sahod. May isang linggo pa. Totoo, namumulubi na ako. Hoy, naku! Yan yung sinasabi ko, makagastos kasi kayo. Malalo. Malolonggos. Aray! Tay! Ang sakit! Aray! Bulsa! Wala lang laman! Mga kaya, magkita-kita ka ulit tayo bukas dito pa rin sa Masaya Makulit at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.